Hello mga ka-offloader! Kumusta mi amigos, mi amigas? Kiphalak mga ka-OFW! Today is April 1, 2026. So last day of trading sa Pilipinas market ngayong araw na to, sa linggo na to, no? Kasi ika nga ay walang trading bukas sa Holy Thursday and Good Friday. So tuloy-tuloy mahaba na bakasyon. Pero anong nangyari sa market natin? Woohoo! Philippine Stock Exchange 6,014 o mga daming berde. Yan ayaw niyo pa. Hindi dapat ngayon nagsilabasan yung mga foreigner, foreign investor, pero pumapasok sila, nasa blue chip sila karamihan. Tingnan niyo yan. Yan naman yung advance, mga So, decliners, ito yun. Yan, mga decliners, angat siya, pero babagsak din, ganon. So, yan, ang hindi lang industrial ang pumula. So, other is green, So, US palitan. Uy, bumagsak ang piso. Imbis na sahuran, Siyempre, kasi maraming magpapadala na ng pira, so ibig sabihin dumadami yung dollar, so pwedeng lumakas yung reserve natin sa dolyares, maraming remittance, so kaya nag 60.34. So nangunguna yata South Korea sa decline, yan South Korea is down ng plus 0.6, up pala siya. Puro up pala tayo. Puro up yung Asian market, Japan lang pala yung nag-negative. So, Pilipinas, malaki, 0.35 tayo yung top 1 na lumakas ang piso. So, ayos yan. Okay lang. Bakit kamo? Dahil siguro sa langis. Parang mayroong nangyayaring yung may nabasa ako kahapon na yung presidente ng Iran gustong makipag-usap o tapusin ang gira basta yung nila ay masunod yung demands, pero yan ang problema, mahirap masundin yung demands nila, kasi yata gustong magpabayad sila ng mga damages o ano-ano pa dyan. So, pero at least may progress na Sana naman matapos na para naman tuloy ang ligaya. Mga ka-OFW, kung ikaw ay sahod lang umaasa, lalo na ngayon katapusan malapit ang sahod, baguhin mo ang pag-iisip mo. Hindi po ako financial advisor. Ang gusto ko lang mag-subscribe kayo. Dito tayo sa mga blue chip na nag-trade, So, wag tayong umasa, puro manood kayo dito sa videos ko, mag-click ng subscribe at bell para notified kayo palagi. Yan, marami tayong mapupulot na mga gusto kang matutong trade, panoorin nyo yung mga videos natin diyan. May mga tutorial tayo, mag-open ng account, So, pag-usapan natin yung bangko. Bangko naman tayo ngayon. Sa blue chip tayo, balik tayo sa mga blue chip. Pero sa bangko tayo. So kahapon iba pala tong US market 135, UBXG 112. Ganun ang sa merkado, sa market. Pag trade ka sa US mga 100 plus, 100, 500, misan pa 5,000, pero hindi siya pang long term. Palaging sunog pira mo dito. Isa na ako. So, ayan, unahin natin si, bangko tayo ngayon. Video, top 4 na mga bangko, top 4 na mga bangko. So, si video is up siya ng 3.55. Huwag kalimutan, subscribe kayo dyan. Bago ka lang. Uy, gising! So, yan si video kahapon. From here, up siya ng 3.55% with a volume of 1.52 million ang trading volume niya. Hindi yan pera, volume yan, yung share na kumbaga inikot-ikot, kasi may free float na yan sila Kunwari, yung free float ni BDO, ano ba yung free float ni BDO? Singit-singitan din natin ng medyo wala bang financial dito? Ito.
Yan, free float ni video is 2.34 billion share yan siya. So, hawak ng mga tao. Yung 3 billion naman hawak ng may-ari o mga doon sa loob mismo ng video. So, itong 2 billion, yan siyang tinitrade natin. Pinaikot-ikot yan. Kaso, 1.5 million lang yung bumili. So, kasi ang makaubos yan, foreigners lang eh. Kung ubos talaga yung 2 billion o 3 billion na yan. Pero mahirap mangyari yan dito sa Philippine stock market. So, si BDO pumasok ulit sa ating trend line. Ito yung trend line natin eh. So, yan, trend line natin. Tapos diyan gumawa siya ng bull flag. Pumasok ulit siya sa ating trend line. At si BDO, para bumalik siya dito sa taas na trend line natin, nasa support siya eh. So, ito naman yung resistance. So, ano yung resistance support? Yan, panoorin mo yung videos na yan, daming advertisement tayo So, nasa support na siya at bumalik sa loob. So, maaari siyang aakyat ulit dyan dito sa ating tawag nito, yung resistant. Bago siya aangat naman, kailangan niya i-break to. Yan. Yung 117, kailangan niya i-break yan at mag-maintain siya mag-hold siya diyan sa 113. Yan naman yung horizontal resistance natin at horizontal na support. So, kailangan niyang para bumalik siya sa 137. Kung tutusin talaga, hinog na to sila eh. Dapat, kung wala pang gulo, kung walang gulo nangyari, dito na yan sila eh. So, target price naman natin ni BDO is from Metrobank, 181 ang target price nila. Si Cole, 186. Si TradingView, ang target price is 177. So, napakagandang bumili dito. Kung may sahod ka, bibili ka kasi mura. Discounted na yan. Wag lang puro bili ka ng sales. May sales ngayon sa damit kasi pagkatapusan, bili tayo. Wag, tigil mo na yan. Wala tayong kikita dyan. Puro dadami lang yung labahan mo. Bili mo dito sa BDO, Bilhin mo si BDO, maging may-ari ka ni BDO. So, kung bibilhin mo siya dito ngayon at ma-hit yung target within 1 year, kikita yung pera mo ng 50%. Kung may pera, kung ibig sabihin na nag-invest ka kay BDO is 10,000, maging 15,000 na yan sa isang taon. Kung isang taon ma-hit yung target price, paano kung after 6 months, 3 months, na-hit siya? Masaya lahat, di ba? Isipin mo lang, sa savings mo, ginagawa mong savings sa mga bangko, halos wala kang kinikita eh. Hindi ka kumikita doon sa savings mo. Yung 10,000 mo na piso, hindi kikita yun. Baka piso lang din ang kikitain kung meron man. So, pero dito sa stock, sigurado kang kikita. Bakit ka mo ito? Si BDO, namimigay yan siya ng 1.1 kada noong Marso. So, 4 na beses to siya namimigay sa isang taon ng 1.1 Diyan, June. So, sa June naman, mamigay naman yan yung piso sa kada share mo. Kung may 1,000 share ka, bibigyan ka ng 1.1. So, may 1,100 pesos ka na ibibigay na sa'yo. So, sa savings mo ba, mayroon ganun na ginagawa? Wala, di ba? So, para maintindihan mo yung dividends, mayroon tayong video dito na dividends. Saan yun? Hanapin niyo lang dito sa, dividend stock. So, may competition ako diyan sa dividends kung paano siya, paano ka kikita sa dividends. So, habang naghihintay ka na tataas ang presyo, binabayaran ka. Dito tayo nakabili dahil bumagsak, dahil nga sa mga pangyayari, hindi inasahan, umakat siya. So, sana ibabalik na. Babalik naman to pag pag matigil na yung gulo eh. Or ma-adapt na ng mga tao yung Kasi ngayon medyo pigil pa yung tao, less borrowing, mga loans dahil nagtaasan nga ang bilhin. So hati-hati yung pera mo na. So yung savings mo naman, hatiin mo rin. 50% savings mo, 50% dito invest. Or parang takot ka pa, 30% lang muna. Tapos pag sanay ka na, pag nasanay ka na dito sa stock, kumikita pala ako eh.
baka hindi ka na mag-iipon. Sa totoo lang, hindi na ako nag-iipon ngayon. Wala na akong ipon. Puro ipit na, hindi ipon. So, yan si BDO. Next is Metrobank tayo. So, si Metrobank, nakatanggap tayo ng dividendo kay Metrobank na 3.5 noong March 26 kasi bumili tayo dito sa kanya. Problema nga, dito na siya, drop na siya eh. Tapos dahil may nangyaring gulo. So, pero at least bumili pa rin ako dahil hinahabol ko yung dividends. Alam ko naman na babalik din yan eh. So, up siya ng 2.91, almost 3% with volume of 798,000. Maliit lang kasi yung free float nito is yung pinapaikot na share na binibili is 2 billion din. Napakalaki. Maliit lang yung So, si Metrobank is kailangan niya mag-hold siya dito sa support natin at i-break niya yung resistant na 65 para aangat siya. Ulit. So, parehas lang sila kay BDO. Nasa support siya ngayon at pwedeng umangat doon sa ating resistant na malaki. So, bago niyan, kailangan niya i-break yung 65. So, target price naman natin, si Metrobank, target price galing kay BDO is 95 naman si Call, Metrobank is 89, si TradingView naman is 85. So, nandyan sa mga 80s, kung ma-hit siya dyan, babalik siya dito sa taas, yung pira mo, kung kaya ngayon ka bumili, kumita ka ng 90%, ng presyo, targets 90, is 35% ang angat ng pira mo. So, asan ka pa? BDO. Ganon din yan. Yung pira mo, kung may savings ka na account kay Metrobank, wag puro Metrobank savings. Hatiin mo yung savings mo. Hanggat ma-adapt mo yung matuto ka ng dito pala mas kumikita pala tayo dito. Metrobank din yan, di ba? Yung pira mo, inilagay mo sa bangko ng Metrobank savings. Bakit hindi ko bilhin si Metrobank mismo na lang? Maging isa ka sa part-time owner ni Metrobank. Part-time owner ka mo kasi anytime naman pwede mo siyang ibenta yung share mo, di ba? Kasi pag kumita ka, binta mo na. So, part-time owner ka lang ni Metrobank. So, yan si Metrobank. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Next is Philippine National Bank. Yan, si Philippine National Bank, siya yung medyo matibay-tibay eh. Kasi dito siya sa gitna lang eh. Yung Metrobank, nandito sa baba sa trendline natin, BDO, nasa baba din, pero si Philippine National Bank, nasa gitna lang siya. So, maraming buyers dito sa ilalim, yung kulay green eh. Mga buyers yan eh. So, ibig sabihin, pwedeng sungkitin niya yan, basta i-break niya to. Yan, pwedeng gumanon yan kasi supply, demand to eh. So, para lalakas ulit siya, Pero kung hindi niya yan, babalik siya sa taas. Dito, para umangat siya, kailangan niyang i-break tong resistant na 59 para aangat siya dito sa taas, si Metrobank, si Philippine National Bank. Ganon din yung ginagawa nito, bullish plug din yung ginawa dyan eh. Nag-bullish plug din tong ginawa ni Philippine National Bank. So, target price ni Philippine National Bank is hindi natin kay BDO, parang hindi siya nakaber ni BDO. So, 60 kay Metro, 63 kay Call, kay TradingView, halos magkaparehas lang yan naman sila eh. So, 71, So, dito lang tayo sa 60. So, 60, nandito lang yan, malapit na, So, parang outdated to. Hanapin natin yung bago na, Kasi 71 si TradingView eh. So, sabihin lang natin si TradingView is 71, siya yung So, ngayon, pag may 70, up siya ng 23%. Ganon din si Philippine National Bank, namibigay din siya ng 1.65 na dividendo noong 27 March. Hindi na tayo nakabili kasi naipit yung pambili natin nandun sa Metrobank eh. Tapos ngayong September naman mamigay siya. Parang 2 beses lang yata to siya namimigay. So 2 beses lang siya. Si Metrobank naman 2 beses din yun.
Pero suma total yan, halos pare-parehas lang yan sila mag-ano eh. So, up siya ng 2.58%, 29.93,000. Maliit lang volume. So, yan si Metrobank. Next is RCBC. Abang ginawa ni RCBC, parang gulo-gulo ng ano. Ang hindi maganda yung chart niya. So si RCBC, namigay din ito siya ng dividends, 0.7 nung April. So isang bisis lang siya namimigay, medyo kuripot. So, pero angat siya ng 2.13% with 400. So maliit lang yung niya. So si RCBC, matagal na nagkunso dito sa area na to, nandito lang siya naglagi. Ayan, naglagi siya diyan sa channel na yan. Bakit ba ganun? Nangyari sa Echong. So, diyan lang siya naglagi. Dito lang, diyan lang siya naglagi. So, kailangan niya i-break tong na yan. Itong para angat siya, kailangan niya i-break yan. So wala tayong makuhang target price nito eh. So tingnan natin kay TradingView lang, wala din siyang forecast. So wala tayong parang tingnan natin dito sa kaliwa na lang kung ano yung pinakamataas niya. So mayroon siyang 60, so dito mayroong dito. Pwede dito muna siya. Ito lang muna ang natin. Yan. 38 yan lang muna ang target ni RCBC, 38. So kung ma-hit yan siya dito, 59% ang tubo pero nag-ano lang siya dito eh. Ngayon nga, kailangan niya munang i-break to. So medyo alanganin si RCBC para sa akin Ang COVID time dito siya, so lang, so may trend line yata tayong magawa dito, gawa tayong trend line kung saan to siya para tama. Ilabas na natin yung COVID kasi medyo dito lang siguro yan. So diyan yung ginawa niyang trend line, dalhin natin dito. So diyan siguro yan. So tumatama dito sa natin. So pwedeng diyan siya balikan niya tong trend line niya. So dito, so tama yung natin na 28 pala yan, akala ko 38. So yan si RCBC. So yun yung top 4 natin na mga bangko na si SICB up siya ng 1.84, si PBC, Philippine Business of Philippine Bank Communication 0.38, si PTC, Philippine Trust Company 0.06, Bank of Commerce walang angat. So yun yung si BPI pala, up siya din ng 1 isama na rin natin to si BPI. So, alaga din natin to eh. Ang BPI is target price is 155, 143. So, namimigay din to siya ng dividendo. Nung last niyang bigay is December 25. Parang 2 beses lang to siya eh. Ayan, 2 beses. So, ngayong taon na to, hindi pa siya namigay. So, baka June siya. Kasi yung last year, June siya namimigay. So, mayroon tayong hawak nito. So, ngayong June, may matanggap tayo. Gumawa din siya ng bullish flag. So, mahit niya yung 155, 143. So, yan siya. So, kumita yung pira natin ng 50% kung dito ka bumili. Nakabili ako dito akala kong aangat na siya eh. Pero 2 beses na tayo nakatanggap ng dividends nung last year So 1 year na rin natin nahawak to dito na sana babalik na dito, parang gusto na yung bumalik doon sa taas nangyayari ang gulo dito kaya wala. So okay lang yan, ganun naman yan talaga tulad ng pandemic, di ba? Pandemic dati walang gustong bumili, kahit ako hindi ako bumili kasi bagsak pala kasi baguhan tingnan mo ngayon magkano ng presyo kung may pera ka doon, 200% yung pera tubo mo. Yung mga bangko nung pandemic time, Ito, BDO. Pandemic time din. Walang bumibili. Kaya yung mga bumili dyan, mautang yung mga foreign investor, up 100%. So, napakaling bagay na
So, ganun. Kaya dapat wag puro deposit, wag puro savings. Maglaan din para sa pagbili sa mga bangko. Kaya, adios mi amigos. Maraming salamat kung umabot ka sa dulo para baka malit na tayo sa pasokan. Kakain pa tayo. Babus!